So, hi guys! Good morning, kung morning dyan, and good evening naman kung evening. So guys, i-discuss ko sa inyo kung paano ako nakatipid ng halos 1 million sa aking wedding preparation. So guys, naisip ko kasi na makasal sa isang maliit na venue. Or I think gagastos lang siguro ako, ini-estimate ko yung parang tinitingnan ko bandang sa Lawag Golden kung siguro magre-rent ako ng small na resort, yung talagang small lang. So maybe gagastos siguro ako mga 250 or up to 300,000. So yun guys, and then later on parang hindi pa maayos-ayos yung paper namin. So may nag-struggle kami para yung parang ipapasa ko sa munisipyo. So hindi siya pumapatok. So always na lang sinesend namin back to Finland. So it takes so long. I think more than 2 years we've been fixing those paper. We've been waiting for. And then yun guys. So parang yung isip ko nagbabago. Ano kaya mga preparation, ano kaya yung gagawin ko. So yung friend ko, and then nag-ask din ako sa friend ko, tumataginting naman yung kasal niya ng 1.5 million. So sabi ko hindi pwede. So ang ano ko talaga guys is makatipid. So yung binigay nung asawa ko na almost I think mga half yun. And then may pera naman ako na may binibigay siya sa akin, and then nasa-save ko. Alam ko kasi na kung magpapakasal ako sa isang like paradiso, hindi sasapat yun. So I think magre-rate ako ng more than 1 million. So yun. So, and then later on, parang medyo nagkakaroon kami ng medyo problema sa, alam nyo na, parang ano ba to, medyo nagtatalo pa kami. So, hindi ganun ka yung namin guys. Parang sabi ko, ano ba talaga kuya? Magpapakasal ba talaga tayo o ano? So, ayun guys, parang naano na rin ako minsan kasi may nagtatanong kasi ang tagal na rin namin guys. So, I think bago kami nagpakasal, we've been together for 4 years already. So yung mga tao parang magpapakasal ba kayo? Magpapakasal ba kayo? Sabi niya. So parang nape-pressure din ako. So parang sinasabi ko na bahala siya. Kung magpapakasal siya, di okay lang. Kung hindi naman, ay di okay lang din. Kasi alam mo yun na, hindi mo naman mapipilit ang isang lalaki or ang isang tao kung gusto ka talagang pakasalan, di ba? So, yun lang guys, hindi ko siya pinipressure at hindi at the same time, parang ayoko nang ma-pressure kasi yung papers puro palyado ng palyado ng palyado. So, yun guys. So, hinayaan ko na lang, sabi ko sa kanya, sabi ko kung talaga, kasi pabalik-balik na ako dun. Parang, syempre, pabalik-balik ka na ilang times, I think 4 times na hindi pa rin okay yung papers, hindi pa rin okay. So, parang ayoko na lang na umasa na mangyayari na ikakasal kami. So, yun guys, parang, and then later on, awa ng Diyos naman, pumasa yung papel. Excuse me, pumasa yung papel sa mga requirements nila, and then yun, nag-start until parang mayroon pa rin kaming discussion na mga nagaganap. So yun guys, parang inisip ko na baka mamaya kung anong mangyari, 'di ba? May basta guys, ang mindset ko nung time na yun, basta sabi ko, sobrang simple na lang. Ayoko nang masyadong hassle, or baka mamaya hindi naman dumating si groom, 'di ba? Di napahiya pa tayo kung ang dami nating inimbita. So yun guys, as much as possible during the time, kasi para na rin akong nape-pressure, or para na rin akong na parang hindi matutuloy. So guys, na lang, biglaan lang yun guys. So yun, dun nag-end up kami guys sa munisipyo. Dun kami nagpakasal. So ang ginastos ko lang guys is yung dress ko na nagkakahalaga ng 3,500 guys. So ang shoes ko pa nun is yung ginagamit kong shoes, kasi mahilig talaga ako sa pointed shoes na white. So
tuwing lumalabas kami, yun talaga yung binibili ko. So, may shoes na ako, so hindi na ako gumastos pa. And then, sa hair and makeup naman, ako na lang. Kasi, nag-aral naman ako, guys, ng cosmetology. Marunong naman ako mag-makeup ng simple lang. Ayoko na talaga nung parang sobrang kapal ng makeup. Parang gusto ko more on natural lang. And then, yun, nag-wave ako ng hair ko. Ayan, ipapakita ko sa inyo sa video ko. So, yun guys. So, ang laki ng natipid ko guys. So, yung pera na yun guys, nilaan ko sa, binili ko yung isang paupahan. So, yun guys. Nilagay ko na lang dun yung pera and then pinaayos ko. Ngayon guys, yung apartment na yun, nagge-generate siya ng pera. So, may income ako na nare-receive kada buwan. So, yun guys. Yun yung kagandahan no na siguro, siyempre, ang dami ko na rin mga experience at saka hindi naman ako, so, for other people naman siguro, okay lang yun na. Siyempre, yung iba naman talaga kasi, kaya nila. So, talagang afford. So, para sa akin, siyempre, as a single mom, diba, parang, siyempre, parang advance ka na mag-isip na, mas okay sa'yo na mag-save or ilagay yun sa mas maayos na parang mas more on naging practical ka na lang instead na magpagarbo ka pa or gamitin pa yun sa event o imbitahin ko kayo guys ay kakain lang naman tayo doon kakain lang naman tayo doon and we have lechon pero alam niyo yun at the same time ngayon di ba kahit paano mas more on na bibigay ko rin sa inyo and then ayun guys yun na yung kagandahan nun is nailagay ko siya sa maayos yung pera dan di ba yun na yun so yun guys yung maganda at maipapayo ko dun sa mga talagang hindi pa naman ganun kalaki yung pera or kalaki yung savings. So, as much as possible, more on simple na lang para sa akin. Kasi magagamit pa natin yun sa mas kapaki-pakinabang na bagay. So, yun guys, ang nagastos ko lang sa dress is 3,500. And then sa dinner naman namin, kasi katabi yun ng doon kami kinasal sa Promenade Dasmariñas. So, katabi lang nun is mayroon siyang maliit lang na kainan na parang resto bar, parang restaurant ganon. So, walking distance lang guys. So, naglakad lang kami, kumain kami doon. Simpleng-simple lang talaga guys. So, yun. Ang na-consume namin is almost 3,500. So, ang binayaran ko guys sa munisipyo is almost 750 lang naman siya guys. So, ayun, hindi umabot man lang ng 10K. So, ito is 7,750 lang guys. So, guys, ang laki talaga ng natipid ko. So, yun, sobra talaga akong naging practical. At kung kayo guys is hindi naman ganun kalaki yung budget ninyo at gusto nyo guys ng simple lang. So, pwede po kayo magpakasal dyan sa munisipyo kay Mayor Jenny Barsaga sa Dasmariñas, Cavite. At 750 lang po ang magagastos nyo sa mga papel. Ipapasok nyo lang po dyan sa register. Magpapa-register lang po kayo dyan sa munisipyo. So yun guys, thank you and then sana natuto kayo sa aking video and like, subscribe and paki-share na lang din po. Thank you guys. So yung damit guys ng asawa ko is mayroon siyang damit na ginagamit na sa office. So hindi na kami bumili ng shoes and ng damit and ng pants. Yung bulaklak guys is free na rin yan. Mayroon silang nakalaan na hindi na rin ako bumili. So hiniram ko na lang. So isinoli ko na lang after kami ikasal.